Nako po, si Bob Arum na mismo ang nagsabi na tremendous fighter and could be better than Pacquiao itong si Naoya Inoue. Dalawang artikulo po yan, tsaka sa Little Boxing channel, ano? Sanabi dito, Bob Arum, Inoue is a tremendous fighter, probably better than Pacquiao. Pero may sinabi po siya na parang nag-contradict po, no? Dun sa sinabi niyang better si Inoue. Ito sa palagay ko kaya ito nasabi ni Bob Arum dahil dito. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Po magaling yung dalawang boksingero. Idol din natin si Naoya Inoue. And sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Bob Arum ay ang promoter po ni Manny Pacquiao for the majority of his career. Yung pag-angat niya kay Bob Arum po yan. Ano? Nung isang araw, yung mga Japanese fans ang nagsasabi na mas magaling na daw si Pacquiao, ay si Inoue kay Pacquiao. Ngayon, si Bob Arum na. So, ibig sabihin, may diin na ito at may dahilan na ito. Pero bakit naman sasabihin niya ni Bob Arum kung hindi totoo o hindi siya naniniwala? Unang-una, meron po tayong mga bagay na dapat ikonsidera. Active po si Naoya Inoue at ang kanyang promoter si Bob Arum. So, syempre, pampahype yan. At kaya siguro naiintindihan ko kung bakit sinabi yan. Pero, ito po yung sinabi ni Bob Arum. Alam naman natin na isa po sa pinakamalupit na accomplishment po ni Manny Pacquiao ay ang kanyang 8 division titles. Si Naoya Inoue, 4 pa lang. Ngayon, ito bang pagiging multiple division ay isa sa sukatan or pinakasukatan ba kung malalaman natin kung sino pinakamagaling? Kasi parang ito yung argument natin eh. Kasi ang argument na po ng mga Hapon, sinasabi nila, si Inoue, undisputed na, magdadalawa pa. Si Pacquiao ba? Hindi po kasi nagawa ni Pacquiao yan eh. Pero ano ba talaga mas mahirap, pagiging undisputed o yung 8 divisions? Ngayon, nagsalita po si Bob Arum kung ilan division ba ang sa tingin niyang kaya ni Naoya Inoue. At dito, kung yung maraming division na championship ang pinakabasihan, mukhang si Pacquiao pa rin ang mas magaling. Kasi po, 4 na po siya ngayon, ano? 4 na po si Naoya Inoue, ang kanyang mga belt, light fly, super fly, bantamweight, super bantamweight. So, kailangan niya pa ng 4 pa, no? Si Pacquiao naka-8, no, bago siya mag-retire. Kung siya po ay 122 ngayon, 126, 130, 135. Okay, again, ulitin ko 126, pang-5, 130, pang-6, 135, 7. So, ibig sabihin po, 7 lang ang makukuha niya na titles. Just in case po na malupit talaga siya. Kasi po, si Bob Arum na po mismo ang nagsabi na masyado na daw mabigat yung 140. No? So, sa akin po, meron pong tsansa. I-explain ko po sa inyo na maayos Of course, support tayo kay Manny Pacquiao, no? Pero si Manny Pacquiao mismo, sinusuportahan niya po si Naoya Inoue sa pag-akyat ng timbang. At sa tingin ko posible. Gusto natin makita dahan-dahan kung ano po mangyayari sa karir niya. Pag talagang nag-dominate siya hanggang sa 135, he can do a one-time fight sa 140. Gaya po ng ginawa po ni Manny Pacquiao nung pag-akyat niya sa 154. Okay, yung pag-akyat niya sa 154, which is yung kinalaban niya po si Antonio Margarito. One time lang, just to get the belt. So maybe get the weakest in the 140 division or 147 kung gusto niya talagang i-push, no? Pero abangan muna natin. Wag muna tayong masyado advance, masyado tayong excited kay Naoya Inoue. But may dahilan naman kasi iba naman talaga yung lakas, bilis at galing ni Inoue. It reminds me of really Manny Pacquiao din.